tuloy pong nagagather ngayon na mayroon pong bukas na puso at handang makinig. And thank you sa bagong buhay, Lord, sa amin kay Kristo. Isang buhay na kakaiba at tatangi, puno ng biyaya, Panginoon. Lord, turuan mo kami paano mamuhay ng may heavenly mindset, Lord, na hindi nakakabit sa makamundong bagay, hindi ang nakafocus po, Panginoon, sa iyong kalooban. Naway ang aming mga aksyon, salita, isipin, Panginoon, ay maging patunay na kami po ay tunay na anak at mga mamamayan, Panginoon, ng Lord, buksan mo yung mga puso po namin, isipan po namin ngayong gabi pong ito, Lord God. Turuan nyo kami at baguhin mo mga bagay namin na kasanayan ng nakaayon sa iyong salita, Panginoon. At hayaan nawa na makita ng iba na si Kristo sa aming pong pamumuhay araw-araw, Lord God. Po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin pong Panginoon at ang gabi pong ito ay ihayag po natin yung katotohanan po, no, sa mga salita po ng Lord, no? At ang isi-series po natin, no? Ito po tungkol po sa counterculture. No, ibig sabihin po, no, yung counterculture, sumasalungat po tayo doon sa mga kulturang nakasanayan. Kaya yun po ang ating series po, no, na pag-uusapan. At samahan niyo po ako, no, Colossians chapter 3 verse 1 and 2. No, Colossians 3, 1 and 2. Ang sabi pong ganon, so, if you have been raised with the Messiah, seek what is above, no, where the Messiah is. Kung tayo daw po ay binuhay na kasama ni Kristo, sikapin natin na makamtan yung mga bagay na nasa langit, kung nasaan daw po naroon si Kristo. No, where the Messiah is seated at the right hand of God, and set your minds on what is above, not on what is on the earth. So, yun daw po, no, na atin daw pong ituon yung ating isip doon sa kay Kristo at hindi sa mga bagay na nasa mundo pong ito. So, yun po. No, ito pong mga talata po ay binanggit ni Pablo upang ituwid ni Apostle Paul ang kanilang mga paningin mula sa legalism. Mga makamundong hadlang patungo po doon sa tinatawag na natapos na gawa ni Kristo at sa makalangit pong katotohanan. So yun po, no, yung bagay na yun na naisulat po ni Paul kasi sa kanila pong kultura at sitwasyon po nila before, sila po mas madalas sila po ay nakaayon po sa legalism, lalo na pagdating sa kaligtasan, na kailangan mong mabuhay upang maligtas ka, gawin mo yung mga bagay nito. So hindi ito nakaayon dun sa natapos na gawa ni Kristo. Kaya tinutuwid ni Pablo ang kanila pong paningin from legalism patungo po doon sa finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So ngayong gabi po ay pag-usapan natin is live distinctly or live distinct. Mamuhay po ng kakaiba, ng naiiba. Po. Yung konsepto po, the concept of being distinct sa Bible po, ay meron po itong daladalang malalim na spiritual na kahulugan. Sinabing distinct. No? Madalas ito po ay inuugnay sa pagiging tinatawag pong set apart. Pag sinabing live distinct, ito po ay associated with being set apart, no po, or different from surrounding, no, kakaiba doon sa paligid na kung ano meron po sila ng mundo po, no, dahil sa ugnayan ng isang tao sa Diyos. Malinaw po ba? Narinig niyo po ba, mga kapatid?
Amen po, Pastor. Opo. Sige po, tuloy po tayo. So, mamuhay po tayo ng kakaiba. No, paano mangyayari po 'yon? Na mamuhay tayo ng kakaiba. As I said before, no, sinulat ko ni Paul para i-remind po sila na meron ng Kristong napako, meron ng Kristong namatay sa krus. At yung Kristo na 'yon ay siyang nagbayad, no, sa ating mga kasalanan. Kaya inaalis ni Paul ang mga tao sa Colossus na lumakad sa legalism, na para pagpalain sila ng Panginoon, meron silang dapat gawin sa Lord. Po, yun po ay salungat sa natapos na gawa po ng Panginoon. At kung mauunawaan po natin, no, lalo na ho sa mga aklat po ni Apostol Pablo, pagka binabanggit niya po ang Panginoong Hesus, yung Hesus pong tinutukoy niya po ay hindi yung Hesus na dumating. Meaning, yung Hesus po na napako at muli nang nabuhay sa cross. Opo, wag ho kayong malito sa part po na yun. Ang dinidiin niya po lagi, pag sinabi niya Jesus, is yung Jesus na nag-resurrect. Yung Jesus po na meron nang nagawa dun sa cross. So, pag sinabi pong set apart, o yung Greek word po niya is hagios, holy, set apart, ito po ay different in nature. Na po, na ang mga mananampalataya po ay bukod tangi sapagkat sila ay tinawag mula sa mundo upang maging pag-aari po ng Diyos. They are called out. No? Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Kaya dapat po tayo, maunawaan po natin na mabuhay po tayo, no? Na ayon doon sa may kakaibahan, no? May kakaibahan po at nakabase po tayo dapat doon po sa Panginoong Kristo na kanya pong ginawa. No, ibig sabihin po, hindi ka pinagpala ng Diyos dahil matalino ka at magaling. No, hindi ka pinagaling ng Diyos dahil mabait ka. No, hindi nag-provide ang Lord dahil dahil sa mga panalangin mo. No? Yung mga bagay po na yon ay madalas ginagawa natin, pero ang katotohanan, nauna na pong gumawa ang Panginoon at we need to align, no po, yung ating mga mind and ang thoughts natin doon po sa bagay na ginawa po ng Panginoon. So yun po, no, yung distinct, no, bukod tangi, no po. Pag sinabi pong pagiging bukod tangi, hindi ito pagbibigay, pakikibagay po sa kultura, kundi ito po ay pagsasalamin ng karakter po ng Diyos. So pag sinabi pong distinct, meaning daw po, hindi tayo nagbe-blend with the culture but reflecting the character of God. Yung tunay pong karakter po ng Panginoon. But some of Christians, may mga distorted silang understanding about the character of God. No, yun po ay maunawaan po natin yung true image, true character of God. May mga bagay po kasi dumating sa buhay po natin na pangaral na natanggap na lang natin without hindi natin talagang tinignan ang katotohanan. So pag sinabi po noon, distinct, hindi tayo nagbe-blend dun sa culture, no? Lalo na sa time po nila, hindi sila nagbe-blend dun sa culture po nila, na sa kultura po nila na para mapagpala ka, kailangan meron kang gawin sa Lord. No? So yun po ay hindi nagre-reflect sa character po ng God. So it's not about isolation. Kapag sinabing distinct, hindi naman ito tungkol sa paglayo, no? Marami kasing Christian nung nakakilala na sa Panginoon, hindi na nakasama yung mga dati niyang kaibigan, which is mas kailangan nila ngayon. Bakit? Kasi iniisip natin na nakikihalo tayo, nakikiayon tayo sa kanila. Hindi tayo nakikiayon, kailangan nila ng light. And we are the light of the world, ang sabi po sa Bible. No? Hindi dapat tayo na isolate, mga kapatid. Pag sinabing distinct, kakaiba ka, kahit nandoon ka, kasama nila, no? Hindi mo ginagawa yung bagay na ginagawa nila, hindi mo pinaniniwalaan yung mga bagay na pinaniniwalaan nila. So, nagkakaroon ka ng counter doon sa culture na meron sila. But hindi mo ina-isolate yung sarili mo. Hindi mo nilalayo. Bakit? Paano sila makaririnig? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya kung wala silang maririnig? Na po, marami pong Christians, ganun ang sistema nila. Iniwan yung mga dating kaibigan, iniwan yung mga dating mga kasama. Bakit? Kasi nagkaroon na ng relasyon daw sa Lord. So which is parang kung titignan mo, parang maganda. Na po.
Pero yung pagiging set apart po, hindi meaning nun na inilalayo mo yung sarili mo. Ang ibig sabihin nun, no, we are already holy in the name of Jesus. Bakit? Yung holiness ni Jesus, yun yung bagay na meron sa atin. Ano po? At kahit nandoon ka sa panahon na parang maraming mga maling bagay na ginagawa, pwede kang maging ilaw sa kanilang mga buhay. So si Apostle Pablo ay sinulat po niya yung sa church po ng Colossians, hinihimok ng mga mananampalataya po na magkaroon sila ng bagong kaisipan. No po, kaya sinabi pong ganon, no po, yung verse na binasa natin po kanina, no? So if you have been raised with the Messiah, no? If you have been raised with the Messiah, kung kayo ay muling kasama at binuhay ni Kristo, yon. Tayo po ba ay kasama ng binuhay po ni Kristo? Hello po. Amen. Amen po ba kayo? Mga kapatid? Amen po. Amen. No po, Amen po. kasama ho tayo. So, we have been raised with the Messiah. No? Kasama ho tayong binuhay ni Kristo na po. So, kaya sabi po yung praise po na yun, no, raised with Christ. No po. The praise raised with the Messiah is the foundational to a transformed identity and lifestyle. Pag sinabing kasamang muling binuhay kay Kristo, ito po ay pundasyon ng isang binagong pagkakakilanlan at pamumuhay. No po? Kung tayo po naniniwala na kasamang binuhay ni Kristo, nagkaroon po tayo ng bagong pagkakakilanlan. Amen? Po, diyan pa kayo? Amen. Amen, so, Pastor. Amen. Opo, nagkaroon tayo ng bagong identity. Hindi ito yung identity na kung saan nagbago yung salita mo, nagbago yung ginagawa mo. Nagkaroon ka ng bagong identity in Christ dahil binigyan kanyang bagong espiritu. So yung espiritong binigay po sa atin, yun yung naging identity po natin. So ngayon, ano mong ibig sabihin daw po ng mamuhay bilang isa sa muling binuhay ni Kristo? What does it mean to live as one who raised with Christ? No, ang kaisipan at spiritual na pananaw daw po ng isang mananampalataya ay dapat umaayon doon sa tinatawag na heavenly position. No? Ulitin po natin, ang spiritual at kaisipan na pananaw ng isang mananampalataya dapat nakaayon doon sa tinatawag pong heavenly position. Pagka may problema ka, ano bang heavenly position natin? Provision ng Panginoon. Tama? Pag may sakit ka, ano ang heavenly position po natin? Kagalingan. So ibig sabihin po, hindi ka sumasang-ayon doon sa bagay na nararanasan po natin. So nagkakaroon po tayo ng bagong kaisipan. Bakit? Nagkaroon tayo ng bagong identity sa ating pong Panginoon. Sinasabi nila na may anak ka na hindi na magbabago. May asawa ka na hindi mo na madadala sa Panginoon. So, yun po ay wala sa heavenly position. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Desire po ng God na lahat ay makakilala. So, yun po, no? Kaya hindi dapat nating sinasang-uyunan yung mga bagay na hindi naman nakaposisyon sa langit. No, lalo na may mga sitwasyon tayo sa buhay na dapat alam natin pong i-counter, no? Alam nating hindi sang-ayunan, no? So yun po, no, yung mga bagay na meron tayo. Hindi porke halimbawa na tayo ay nasa panahon ngayon ng pag-ulan, sasang-ayunan natin na magiging uso ang karamdaman. Pag kasi ayunan po natin, yun po ang mangyayari po sa atin. And in that way, we're not living distinctly. Bakit? Yun po ay lengguwahe po ng hindi siya heavenly position. So yun po, and Colossians chapter 3 verse 1 and 2 again, so if you have been raised with the Messiah, pag sinabi pong if, it is implying yung certainty. Pag sinabi pong if, hindi ito nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan, kundi katiyakan. No? So if you raise
if you have been raised with the Messiah, yung raised po, we are to be co-resurrected. No? Binuhay na magmuli, ibig sabihin muling binuhay kasama, na tumutukoy po sa pagkabuhay na muli kasama ni Kristo dun sa Colossians. No po. And we say po, no, if you have been raised with the Messiah, pag say Messiah, the anointed one, the King who reigns. No, pag Messiah, ito po yung the anointed one, isang hari na nagahari magpakailanman. So, yun po, no. At if you have been raised, sabi ganun, is better translated. Mas maganda daw po i-translate na ganito daw po ang pagkakasabi. Since you have been raised, no po, since you have been raised, yamang kayo ay muling binuhay. No? So pinapaalala ni Paul na yamang kayo'y muling binuhay, dapat ang inyong isip ay hindi isip ng nasa mundo pong ito. Yamang kayo ay muling binuhay na hindi tayo sumasang-ayon sa lengguwahe ng mundo pong ito. So meaning, hindi tayo nag-isolate, hindi lang tayo nag-agree. Po, ang ina-agreehan po natin ay kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon. And itinatag ni Pablo po, no, itong bagay po na itong kanilang pagkakakilanlan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Itinuturo po ng mga mananampalataya ay nakikibahagi sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. O kapag sinabing, pag binanggit po na if you have been raised or since you have been raised, ibig sabihin, yamang tayo'y muling binuhay ni Kristo, kung ano yung tagumpay po ng Kristo ng pinasampalatayanan natin, tagumpay natin. Kung ano yung bagay na meron kay Kristo na sinasampalatayanan po natin, ay bahagi po nung kasama ho tayo doon. So if we have truly been resurrected with Christ, our mindset should reflect heavenly priorities. No, kung talaga pong tayo ay talagang nag-resurrect, na inaari natin, sinasampalatayanan natin with Christ, yung mindset po natin should reflect heavenly priorities. Colossians 3:1 and 2 again, no, seek what is above, where the Messiah is. Pag sinabi pong seek, na po, seek what is above, where the Messiah is. Sikapin ninyong hanapin, na po, to actively strive, no, to crave, to pursue with intense effort, no, seek what is above. No, ibig sabihin po, no, para mas maunawaan daw po natin, no, kailangan meron tayong tinatawag na effort, no, above, a term not just for location. Pag sinabing above, hindi lang ito tungkol sa lokasyon, no, hindi lang ito tungkol sa langit. Alam niyo ho, kung ito po ay, pag sinabi pong above, ang meaning po niyan is the spiritual realities. Marami pong mananampalataya hindi nauunawaan ang kanilang spiritual na realidad. No po, marami pong mga mananampalataya na napapako doon na lang sa kultura kung ano yung narinig nila at ipinangaral po sa kanila. But we have an spiritual realities. No? Meron tayong spiritual na realidad. Kaya tayo ngayon ay mga anak po ng Panginoon. Siya'y ating Ama. No? Kaya kapag tayo po ay naunawaan niya natin yun, nag-iiba yung ating pong paglapit. Hindi tayo parang nagmamakaawa sa tatay po natin. Why? We have an spiritual realities. Ano ba yung spiritual realities natin? Mga spiritual na realidad na ang provision ng Panginoon ay dineposit na. Naka-deposit na ito doon sa ating spirit, sa new spirit na meron po tayo. Kaya hindi ito yung bagay na kung saan, no, pag sabing dineposit, no, ibinigay na po lahat doon sa new spirit po natin, wala na hong kulang po doon. No, wala na hong kulang po doon. So lahat ng bagay nandoon. So lahat ng pangailangan mo nandoon. Kaya nga sabi, bago mo pa ipanalangin ay sinagot na ng Panginoon. Why? You must understand yung spiritual realities mo. God's will, presence, and kingdom values na po. Pag sinabing above, hindi lang ito patungkol sa langit, spiritual na realidad natin. Na po,
na kapag tayo po ay may pananampalataya ng Panginoon, meron tayong assurance sa kaligtasan. Kapag tayo po meron pong pananampalataya sa Panginoon, we need to seek what is above. No, hindi tayo yung parang atras, abante. No, pagka mahal ba ako ng Diyos? Hindi ako mahal ng Diyos. No, ano ba ang position mo? Ano bang realidad na spiritual na realidad mo? We are already accepted. We are already loved by God. Hindi dahil marami kang ginawang magagandang bagay. Nauna nang nagmahal ang Panginoon. And that's our spiritual realities. Amen? Amen. Amen po? So, yun po. We need to, sabi nga, seated at the right hand of God. Sinabi po gano'n, seated at the right hand of God, indicating Christ's authority and sovereignty. Ikaw daw po at ako ay nakaupo sa kanang kamay na daw po, right hand of God. Kaya tayo po ay, although nandito nga tayo sa mundong ito, pero hindi tayo para dito. Nauna na hong nakaupo tayo doon sa kalangitan. Ang sabi po sa Biblia. Ipinaupong kasama daw po tayo ni Kristo. So kung tayo po ay nakaupong kasama ni Kristo, seated at the right hand of God, anong bagay ang pinoproblema mo? Anong bagay ang pinag-aalala mo kung kasama kang nakaupo doon sa kanang trono ng Panginoon? Anong bagay yung nagbibigay ng takot sa iyo? Anong bagay yung nagbibigay sa iyo ng alalahanin? No? Kung ikaw po ay kasamang nakaupo, so kaya nga po mga kapatid, I encourage you na kung magbabasa po tayo ng salita ng Diyos, hindi lang yung basahin po natin. We must seek. Seek. We need to seek. No, kung ano yung tunay pong kahulugan, huwag yung personal interpretation lang natin. Kasi pag nasa personal interpretation po natin, ay magkakaroon tayo ng personal meaning at hindi doon sa meaning ng salita po ng Panginoon. Like this one, seated at the right hand of God. Kung nauunawaan po natin itong bagay po na to, meaning, meron kang security, meron kang lahat ng bagay, kasama mo yung Panginoon nakaupo sa kanang trono ng Panginoon. So, hindi ka dapat nag-aalala. No? Kahit na merong mga dumating na babayarin, alam mong kasama kang nakaupo sa kanang trono ng Panginoon na una nang binigay ng Diyos ang provision niya bago pa dumating po yan. Nauna nang ibinigay ng Panginoon lahat ng kailangan pa natin. Why? We are seated at the right hand of God. So we must live distinctly. Kung ang mundo po nag-aalala, huwag kang mag-alala. Kung ang mundo po nag-aalala dahil may mga gera nang nangyayari, sabing darating ng Panginoon, ikaw ay anak ng Panginoon, hindi ka dapat natatakot. No, hindi ka dapat nag-aalala. No, hindi ka dapat na nag-aalinlangan. Why? You are seated at the right hand of God. No, where the Messiah is. Ito po ay directs attention to Christ's current reign rather than the future event. Ito po ay direktang atensyon ng kasalukuyang paghahari ni Kristo kaysa sa future event where the Messiah is. Amen. So, ang tanong, aktibo ba tayong sinisik talaga ang kalooban ng Diyos araw-araw? Or tayo po ay nakatuon pa rin ang ating isip sa mga bagay dito sa earthbound focus natin. Saan kaya, So, yan po yung ating tanong na kailangan sagutin natin personal. And set your minds on what is above. Set your minds to direct one's mind. To fix one's focus with intentionally. No? Not on what is on earth. Ito po ay contrast between heavenly values and temporal, meaning yung mga fleshly desires. So ituon daw po natin yung isip natin sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa mundo po, nasa lupa po ito. No, ibig sabihin, itulak natin ang ating isip tungo sa isang direksyon at ituon ang ating pansin ng may layunin at intensyon. So yun po, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ibig sabihin daw, itulak natin yung isip natin tungo sa isang direksyon. Saang direksyon daw po? Above, doon sa makalangit. Hindi sa mga bagay na nasa lupa. Isang pagtutulad po ito sa pagitan daw po ng makalangit
nahalaga at pansamantalang makamundong pagnanasa. So bilang mananampalataya po, hindi dapat tayo limitado ng mga makamundong bagay. Ang ating pong pananaw at hangarin, kundi dapat tayong namumuhay sa may pangwalang hanggang pananaw, no? So yun daw po, no, hindi dapat limitado, no, yung ating pong isip ng mga makundong bagay sa ating pong pananaw, no, po dito sa mundo pong ito. Kung dito, kaya nga sinasabi natin walang imposible sa Diyos eh. Po, ibig sabihin, hindi dahil sa iyo, hindi dahil meron kang Diyos na kasama. So ibig sabihin po noon, dapat hindi ka nalilimitahan ng mga bagay sa mundo. Kailangan mo maunawaan na tayo ay set apart, no po. Tayo ay kasama ng itinabi, no, para sa layunin po ng Panginoon. So the contrast daw po above and earth is not just about location. Pag sinabi pong itaas, no, above and earth at ang lupa, hindi ito tungkol po sa lokasyon, kundi tungkol po sa pananaw sa buhay, no? No, kundi sa world view po natin. So yun po, kailangan ano yung pananaw mo? Ano po? Ano ba ang pananaw natin pagdating sa mga bagay? Pananaw ba natin gamit natin is above or kung ano yung mga ginagamit dito sa earth o dito sa lupa? Dapat po matutunan po nating i-align ating pong mga isip doon po sa above. And Paul is not, hindi ito tinatagoy ni Paul ng pagtakas dun sa reality. No? Hindi ka nag-escape dun sa reality na kapag may sakit ka, inaari mong wala kang sakit. No? Hindi naman yung tungkol doon. Ang inaari mo lang yung kagalingan ng Panginoon. Although, nandiyan ang karamdaman, pero meron kang pwedeng paniwalaan eh. Meron kang pwedeng panghawakan. You must set your mind above. No? Hindi dapat na, baka hindi na ako gumaling, baka hindi makatapos yung mga mahal, yung mga anak ko. Yun po ay kaisipan pong mga panglupa. Dapat ang isip natin is above. Yun po. So hindi naman ibig sabihin na binabaliwala natin yung realidad, buhay natin, kundi nakapokus dun tayo sa pangako po ng Panginoon. Isang bagong pananaw na nakakaapekto sa araw-araw po nating pamumuhay. Imagine niyo po ito. Gumising ka sa isang araw, isipin mo lahat. Paggising mo ng isang araw ng umaga, ang iisipin walang iba kundi puro problema. No, i-check nyo po, no? Kapag puro problema ang iisip nyo, magkakaroon po ng epekto itong pananaw nito, nakaka-apekto sa araw-araw po natin pamumuhay. Pero kahit na gaano kabigat yung sitwasyon mo, sineset mo yung mind mo, Lord, salamat, sinagot mo na yung sagot sa sitwasyon. No po, natututunan nating maging panatag kahit na sa bigat ng sitwasyon. So yun po yung sinasabi mo po. Namang higit pong nangingibabaw sa ating kaisipan, ang walang hanggan ba? Eternal or temporary? So we must set eternal na po. Paano daw po tayo mabubuhay ng kakaiba? Meron tayong kakaibang identity. Na po, Colossians 3 and 4, for you have died and your life is hidden, no? Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay. No, naunawaan po natin, namatay na kayo sa dati niyong buhay. At ang buhay niyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. No, life is hidden with the Messiah. And when the Messiah, who is your life, is revealed, kung si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating ng panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at may makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Sapagkat tayo daw po ay namatay na sa dati nating buhay at ang buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama po ni Kristo. Hidden. No, hidden, meaning crypto sa Greek word, to be concealed, protected, secured in Christ. No po, yan po yung bagay na meron tayo kay Kristo. Yan po, we are secured, concealed, protected. E paano yan? Kala ko ba secured ako kay Lord? Bakit may mga sitwasyon ako na parang hindi na bibigyan ng solusyon? E di itanong mo po yung sarili mo, saan ba nakaset yung mind mo? No? Sa bigat ng problema o sinasabi mo may provision na ang Panginoon?
Kasi kung saan mo sineset yung mind mo, yun yung mas nagiging, yun yung mas nagmamagnify sa'yo. Yun yung mas nagiging malaki sa'yo. No? Eh baka nga yung simpleng bagay lang na meron ka, inisip mo na kagad na ang bigat. Kaya ano nangyayari? Simpleng bagay lang, pakiramdam mo ang bigat, affected ang buhay mo. So we are concealed, protected, and secured in Christ. Pag sinabi pong hidden na ang buhay po natin. Na ang buhay po ng isang mananampalataya ay hindi daw po tayo sakop ng kabulukan ng mundo, kundi ligtas sa pamamahala po ni Kristo. We're not exposed to the corruption. No, kahit na marami pong kalokohan na nangyayari sa mundo po natin, hindi ka pwedeng maapektuhan kung ang buhay po natin at ang isip natin, isiset po natin doon sa bagong ikaw. No po, yung identity na tinanggap natin kay Kristo. Buhay ng isang mananampalataya, no? Na kahit na nagtataas ang mga presyo ng bilihin, dinideklara mo pa rin na may provision ng Panginoon, hindi ka pababayaan. So hindi dapat tayo na-expose po ng corruption. Ano po? No. O hindi tayo sakop ng kabulukan ng mundo. Tayo po ay ligtas sa pamamahala po ni Kristo. Yun po yung magandang bagay po nun, that we are secured in Christ dominion. Ang nagahari po sa atin si Kristo. Kaya nga kakaiba eh. Kaya nga nabubuhay tayo ng kakaiba. No po? Hindi mo alam kung bakit. Basta ang alam mo lang, pinaniniwalaan mo lang kung sinabi ng Panginoon. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos. So doon lang, mag-stick ka. No? Yan tanong po, tinitignan ba natin yung sarili natin as citizens of heaven? Or tinitignan natin na tayo po ay nakatali sa mundong ito? No? Magkaiba yun eh. Although nandito lang tayo sa mundo pong ito, pero hindi tayo taga rito eh. Tayo po ay mga citizen of heaven, no po? Mga tagalangit tayo. So dapat, yun yung dapat na nilalakaran natin. Kung anong meron sa langit, yun yung nilalakad po natin. No po? May kakulangan po ba sa langit? Wala. So dapat lakaran po natin yun. No po? Mayroon bang sakit sa langit? Wala. No? So lakaran po natin yun. No? Kahit na may mga nararanasan ka ngayon, tanggapin mo kung anong bagay sa langit. Kaya nga po, live distinct. No, magkaroon po tayo ng distinct identity, a distinct lifestyle. No po. Sabi sa Colossians, therefore, put to death what belongs to your worldly nature. Patayin nyo na anumang kamunduhang nasa ninyo. No po, sexual immorality, impurity, lust, evil desires. So put to death, no? No, kailangan daw po nating put to death, meaning anong ibig sabihin po noon ng put to death, no? Ang ibig sabihin po noon ay tanggalan ng bisa, no? Yun po ang meaning niya original, to render, no, inoperative. No, tanggalan daw po ng bisa, alisin ng ganap at tuluyan pong wakasan. Put to death yung worldly nature. Ito yung tinatawag po tumutukoy sa mga makasalanang pagnanasa, hilig ng lawan, at mga paniniwalang relihiyon, no po, mga worldly nature na po, ng mga makasalanang pagnanasa at mga paniniwalang relihiyon. No, to live distinctly, believers must actively, no, dapat tayo daw po ay aktibong patayin yung mga pagnanasa po. Why? Kasi nga hindi ka na para diyan. No, kung may darating po mga maling bagay na parang dumarating sa na gusto mong gawin, mag-shift ka ng mind. Ilagay mo, hindi na yan ang design sa akin ng Panginoon. Shift po tayo ng mind. Ang ilagay po natin, no, ako ay set apart. May plano ang Panginoon sa akin. Pinaging banal ako ng Panginoon. Pinaging matuwid ako. So, yun po yung mga makamundong gawi. Yun po, kailangan natin patayin. Ibig sabihin, tanggalan natin ang bisa. Saan nagsisimula lahat yan? Sa isip po natin. No? In our mind. Kapag ka sa isip mo pa lang, napatay mo na siya, wala ka nang ihahakbang na mali. Kasi bakit? Hindi na siya nag-penetrate sa mind mo. No? Kaya anumang mga makadong gawi, kailangan natin patayin upang mamuhay tayo na may natatanging pagkakakilanlan. So, yun po, no? And above all, sabi nyo nun, Colossians 3:14, put on love.
Yung isa, sabing ganon, put to death yung mga worldly nature. And next yung verse po, no, above all, put on love, the perfect bond of unity. Kaya, ang yun na natin naman po is put on yung love. Pag sinabing put on love, put on. Pag yung word, yung mga salitang put on, clothe oneself. So, ito po ay isusuot, no, isang pagbihis na nangangahulugang isang tinatawag na may intentional na act. Na put on love. No, pag sabing love, self-sacrifice, sacrificial, divine love, pag-ibig na handang pagsakripisyo at isang banal na pag-ibig. No po? And heavenly minded people are not isolated. No? Tayo daw pong mga makalangit ng kaisipan, hindi tayo kagaya ng mga monks, no? Ng mga monghe na nakahiwalay sa mundo, no? Na tumitira doon sa kabundukan. Hindi yung ganon. No? Tayo po kailangan natin express yung love, yung radical love, no? At tayo daw po ay mga mapag-ibig. So kung paano natin mai-share yung pag-ibig natin, paka-isolate tayo, kahiwalay tayo. So ang natatanging buhay daw po ay nagpapahayag, no, sa pag-ibig, hindi sa legalism. So yun, ang hamon daw po, kilala ba natin ang iyong pagiging, tayo po ba ay mapagmahal na gaya ni Kristo? That's our question sa buhay po natin. Mapagmahal ba tayo gaya ni Kristo? Ano po? So, ano yung una natin nagiging aksyon kapag may nakikita tayong kaawa-awa, habag-habag? Nung nagiging hakbang natin, ang bahala na sila dyan, bahala na ang gobyerno dyan. Bilang isang anak ng Panginoon, bilang pinaupong kasama ni Kristo, no, bilang merong pag-ibig ni Kristo, dapat meron tayong aksyon sa mga bagay pong gano'n. Ang response po natin, baguhin po natin yung focus ng kaisipan, piliin natin araw-araw na ituon ang ating isip sa mga bagay pong makalangit kaysa sa mga pansamantalang kagalahan sa lupa. You need to shift your focus, our focus. Choose to see life, no, from God's perspective. Dapat nakikita po natin ang ating pong buhay sa perspektibo ng Panginoon. Nakikita po natin ang kalagayan sa perspektibo po ng Panginoon, no? Na kung tayo po ay merong hindi natin maunawaan na nangyayari sa ating pamilya, no? Na sabi nga nila, hindi mo naman daw ino-order pero para dating ng dating yung mga problema, no? Dapat po yung ating pong mind, we need to shift our focus, choose to see life, no? Kahit marami kang problema, tignan mo yung perspektibo ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon kasama ka niya nakaupo sa kanang trono ng Diyos. So maging intentional sa pagtalikod sa mga bad habits, attitudes na hindi naayon kay Kristo. And put on yung love, pag-ibig ni Kristo. Huwag lang maging religious sa panlabas, no? Na tayo ay punong-puno ng mga salita ng Panginoon. Pero kailangan ito po ay lumalabas sa ating pong mga aksyon. Ipakita ang natatanging buhay sa pamamagitan ng tinatawag pong radical love. Kaya nga, live distinctly. Yung ibang tao, hindi na pinapansin yung mga ganyan, pero ikaw, binibigyan mo ng atensyon. Yung mga tao, hindi nilalampasan na lang yung mga taong nangangailangan, pero ikaw, nagbibigay ka ng atensyon. So, ibig sabihin, you are living distinctly. Nabubuhay ka ng kaiba, no? Ng kaibahan. So, yun po, no, yung forgiveness, matuto tayo magkaroon ng forgiveness, compassion sa iba. Amen. No po, yun, magkaroon tayo ng love, forgiveness, at compassion. At ang nakakalungkot lang po, no, may mga Kristiyano, salamat kung wala po rito, na aktibo sa gawain. Pero yung pagpapatawad, hindi maibigay sa kapatid, hindi maibigay sa kapatiran, hindi maibigay sa o kung sino man. Apo. So, yun po kailangan intentionally alisin natin at lumakad tayo ng. So to live distinct is not to escape the world. Hindi natin tinatakasan ng mundo.
Ngunit tayo daw po ay nagiging ambassador po ng kalangitan. Tayo po yung mga pinadala ng kalangitan upang ipakita yung dakilang pag-ibig ni Kristo sa buhay po ng mga taong dapat natin ibigay. No, madaling ibigay kapag ang pagbibigyan po natin ay may pakinabang ang tao. Paano kung wala? Ano po? So, we need to live distinctly. So, yun po, no? Kailangan nating mag-counter sa kultura ng mundong ito. Kung ang mundong to walang pakialam sa kanila, tayo dapat po bilang mga anak ng Diyos ang unang may pakialam sa mga taong nangangailangan po ng pag-ibig, nangangailangan ng atensyon, nangangailangan po ng kalinga. Yung simpleng bagay na pwede mong iabot, maliit man yan, pero sa kanila malaking bagay po yan. Alam niyo kung ano yung nagbigay ng kalakihan po doon, yun nagbigay kayo ng effort na pansinin siya at lapitan siya at ipanalangin siya. Hindi doon sa bagay na ibinigay po niya. So yun lang po, no? At nawa tayo po ay mabuhay ng kakaiba, no? At yun po ang ating pinag-usapan. Hindi natin dapat i-isolate yung sarili natin, bagkus ihalo po natin sa mundong ito nang hindi tayo nag-a-agree sa kanilang pinag-aagrihan at tinatayuan po natin kung ano yung bagay ng alam. Pinagpalang gabi po sa atin pong lahat. Amen po, Pastor Charles. Salamat sa message mo na binigay ng Panginoon sa iyo. Napakagandang mensahe ng Panginoon sa atin. Kaya